Hello, welcome once again sa atong Sir Jarrell TV sa YouTube and TikTok. No, welcome mga ka Sir Jarrell, no, mga ka Sir Jarrell natin diyan, no, mga subscriber, no, mga followers natin, no. Maraming salamat, no. And welcome sa atong one. And kung gusto ninyo matanaw ang atong mga messages full version naa siya sa YouTube, no. Ang atong mga videos ito na to gina-upload sa YouTube channel na to sa Sir Jarrell TV sa YouTube. And then kung gusto niyo naman yung shorter version niya nasa TikTok yan, no. TikTok, Sir Jarrell TV and TikTok, no. And we are nata karon sa pag-series na to sa Book of Genesis, no. Daghang kay tagmat natun-an so far sa Book of Genesis, no. Ang di na to makita ang purpose sa Dios, no. Kung giunsa pag-design sa Dios ang atong kinabuhi, no. Di na to makita sa Book of Genesis, no. And karon dalon ko kamo sa tema nga naguluhan nga a day of rest. And God modeled unto us the importance of worship, no. Mao na siya nga atong yan ating subject karon nga hapon. And we will learn nga kung unsa ka importante ang tawag nga pagsimba diha sa Dios, no. Kay diha kanato gipakita sa Dios ang Dios ang atong sumbanan sa kahalagahan sa pagsimba o pagdaig sa Dios, no. And diha nato masayran, dili nato masayran sa atong topic karon nga haponon, no. And diha pa lang, no, diri pa lang sa Genesis diri nato makita ang mga essential, mga mahahalaga na characteristic sa Dios aron ma-worship nato siya, no, properly, because ang atong Dios nga gi-worship is buhi nga Dios, no. Dili siya susama sa mga dagway nga gikulit nga kaigsunan nga gipurma nga Dios nga naa sila dunggan pero dili sila makadungog, naa sila ilong dili sila makasimot, naa sila baba dili sila makaistorya, ginakarga-karga nila, no? That is not our God, because clearly kung imong tan-awon ng history kung asa gikan ang mga dagway nila mga kaigsunan, no. Let's say for example a picture na ingon nila mao kini ang picture and representation of Jesus Christ, no. Kung imo na siyang i-trace back ang nga mga hulagway mga kaigsunan, no. Hulagway kana sa mga modelo, mga hulagway sa mga French models mga kaigsunan. So they are not our gods, no. They are not, no. But ang atong God, no, He is alive and He set an example to us through His Word. Pinaagi sa iyang pulong kung saan na to siya pag-worship, no. And let's read ang atong text, makita na to karon, mabasa na to din sa Book of Genesis again. The Book of Genesis chapter 3, no? Chapter 2. The Book of Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Okay? Mao kini atong mabasa. Thus the heavens and the earth were finished and all the sorts of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because in it had rested from all His work which God created and made. No, makita natin din na mga kaigsunan. No, atong basahon sa Cebuano version, no? Sa Cebuano version mao kini atong mabasa. Ug nahumaan ang mga langit ug ang yuta ug tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos ang Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Dito makita mga kaigsunan nga unsa ka importante, no? Ang tawag nga worship or pagsimba diya sa atong buhi nga Dios, no? Kay ngano man sa sidugdanan pa lang sa chapter 2 sa book of Genesis, giset up sa Dios ang pagkinahanglan, ang necessity, no? Ang kahalagahan ng ating pagsimba sa ating buhay na Diyos. Yan ang pinaka-importante na elements na ang tao, no? Because ang tao hindi lang siya parang machine na nagpa-pump lang ng blood. No? It is not just like a machine who pumps blood and breathe air, no? Nga nagahanggap ta og hangin pagkaman wala na, no? Gi-create tapos naga-pump og blood, naga-breathe of air, tapos na wala. Dili nga na ang tao. Gi-create sa Dios ang tao sa iyang image. Di to natun-an nato na siya, no, sa atong mga previous topics, no, nga ang tao gi-create sa iyang gagway susama sa Dios. And kung naay Trinity, Amahan, Anak ug Espiritu, we believe on the Trinity, no? We have also tripartite being ang tao. Tulupod ka component nga importante na tumasayran sa tao, no? Nga ang tao di ay naa siya body, soul and spirit. Naa siya lawas, no? Kini atong lawas, naa siya espiritu, naapod siya kalag, no? So kung ang espiritu musagol siya sa flesh, no? Mao na siya nga atong kalag, no? Mao na siya nagabati ang atong soul, no? Mao na siya nagahatag kanatong pagbati. The five senses na nasa atong soul, no? And ang spirit mao na siya ang gikinahanglan nato nga nga maluwas siya, no? Because kining atong lawas, no? Mubalik gayud kini, no? Mubalik gayud kini sa abog kung asa siya gikan, no? Mao nagiingon siya nga from dust to dust and to dust you return. Mubalik kita sa abog. Mao kana siya ang nagina-remind kanato sa kamatayon, mga kaigsunan, no? That someday, no, mo expire kita, no? Walay magdugay dinhi sa kalibutan, no? Bisag unsa nato pag-alaga ni atong lawas, no? Bisag daghang kag kwarta diha, no, naay sa ka-celebrity nga makita nato diha, no, nga nag-spend siya og diha lang ako nasayran nga ang medical expenses niya 1.5 million a day para lang nga masumpayan ang iyang kinabuhi, mga kaigsunan, no? So yung ka-precious ang kinabuhi sa tao, no? Sa physical nga kinabuhi madaot ang atong lawas, no? Ma-damage kini ang atong lawas, no? Ang singil ni ana, no, ang kapalit ni ana ang atong health. And then kung ang atong health madaot, mga kaigsunan, imagine that, mga kaigsunan, no? You need to spend 1.5 million every day, no? Para lang masumplayan ang iyang kinabuhi, no? Mao na siya nga ang lesson niya nang nga ka importante, no, pod ang atong lawas. But still dili lang kutob sa lawas, no? Kay inig kamatay na to, moatubang kita didto nya sa hukmanan sa Dios. O ang atong makasasala nga tao, ingon pa si Biblia, no? Ingon sa Romans chapter 6 verse 23 nga kita tanan nakasala sa Dios, no? Chapter 3, no, napo na diya sa chapter 3 verse 23, chapter 6 verse 23, nga kita tanan nakasala sa Dios, nakabsan sa himaya sa Dios, no? And ang gift nga gihatag sa Dios kanato mao ang eternal life nga gi-offer ni Jesus Christ kanato, no? So mao na nga gikinahanglan nato tun-an nga gi-design day kita sa Dios to worship, no? Mao na ina ka importante. O kini pong Sabat, no, maupod ni siya isa sa mga controversial, no? Daghan kayo mingon nga kayon sila nga ang pagsimba, magsimba sila kailangan Sabado lang yun, no?
gikinahanglan nga Domingo lang gyud, no, magsumpake sila sa adlaw sa pagsimba, no. So diha nato makita, no, nga importante nga masayran nato what is the importance of worship, no. Kay the same nga mga Kristohanon nagka-claim sila nga mga Kristohanon ug mga anak sa Dios, pero dili sila magkasinabot sa adlaw sa pagsimba, no. Atong basahon, no, again atong gibasa din no, wala gibutang diha nga adlaw sa Sabado kanang 7th day, no, wala na siya. 1 to 7 God created the world, gihimo sa Dios ang mga kalibutan, no, ang universe. I'm talking about sa mga kalibutan kundi ang mga gitawag nga universe, the universe itself, no, nga gi-create sa Dios, gi-create niya in the 7th day and God rested, no. So diha nato makita nga wala diha ang pulong Sabado. And ang main point sa Dios nga God completed His workmanship and it was very good. No, gihuman sa Dios na kumpleto ang creation, no? Gikumpleto sa Dios ang paghimo niya sa kalibutan, no? In 7 days, no, nakumpleto na. O nag-declare ang Dios sa ending verses sa Genesis chapter 1 that God nakita niya nga it was very good, no, mo na nga complete perfect creation of God, no. Kung i-compare na to from the very beginning og ang kalibutan, no, ang kalibutan nga gihimo sa Dios was perfect, no. So dili siya kung i-compare na to sa karon nga panahon nga tungod sa sala sa tawo, no, tungod sa pag sobra nga desire sa tao sa pag-desire sa kayamanan, sa wealth, sa natural resources, no, nabangag ang kalibutan, bangag ang sky, no, ang atong mo na natin ginatawag na greenhouse effect, no, ay greenhouse effect, mo na nga init kay ta karon, no. And then bangag sa yuta, no, grabe ang pagbangag sa yuta kay kuhaon ng mga natural resources, no. Mao na karon nga naga-suffer, nagaantos ang katawhan, no, mao na nga ang resulta, no, mao na siya ang resulta sa pagpabaya nato sa responsibilidad nga gihatag sa Dios kanato, no, sa amuma sa kalikasan, no. Mao na nga naay mga landslide, naay mga disaster nga grabe, no, mga ingon nga trahedya nga nahitabo dinhi sa atong lugar sa Davao de Oro, no. Dili lang Davao de Oro, no, sukad sa pagsugod sa January, February sigig ulan, no. And kita tanan, no, na nakasinati sa maong kapait, no. Dili man the same ang level pero makita na tungod tanan ta nag-antos, no, na certain level sa pag-antos tungod kay na-damage, no, na-damage ang atong kalikasan and wala nay protection, mo na nga magbaha, wala nay kahoy nga mugunit pa sa mga tubig nga sobrang tubig, wala nay maka-protect sa tuwa, no. And then wala nay bukid nga tungod kay giplate ang bukid giplaten, no. Inig mosulod ang bagyo, wala nay mo cover, no, wala nay mga kahoy pa nga mo protect sa tuwa pag sulod sa hangin, mo awas ang mga kasapaan, mo awas ang mga katubigan, magbaha na. No? And then sa kanpod, no, dito sa ilalom sa yuta, kuton dito pinakailalom. Hangtod mahurot ang natural resources sa earth, sa bukid, mo buslot na ang bukid, mo give in ang lupa sa bukid, no. And then mayingon din ta nga acts of God, no. Pero usahay nakalimuta sa atong responsibilidad nga gitugyan sa ato sa Dios sa pag-amuma sa iyang mga creation. Mao pud kini, isa pud kini sa responsibilidad nga gitugyan sa Dios sa tao ang pagsimba, no? That's why it was very good o kita mao ang piniyalan, no? Makita nato nga kita ang piniyalan gi-entrust sa ato sa Dios ang responsibilidad sa pag-amuma, no? And since
sa sinugdanan, no, nakalimutan sa atong responsibilidad diha, no. And kita pod, no, tungod sa grasya sa Dios, we have responsibility nga pag-amuma niini, and mao pod kini ang isa nato nga makita nga responsibilidad. We have also responsibility to worship God. Na mo na sahay wala nato ma-prioritize atong kinabuhi. Sa kabisi sa atong day, sa pagpangita sa atong panginabuhian, no? Sa pag-eskwela, no? Mag-invite ka karon nga magsimba ta, no? Mag-awit kita sa simbahan, no? May nga busy ko pastor, no? Napoy na istorya nga sa ministry, no? Nga usa ka tawo nga gina-invite siya sa pagsimba, no? Unya mingon siya nga sister, brother, adto na ta magsimba na ta. Unya na ko muanha sa simbahan pastor ini tulid nako. Ang yang gusto nga walaon daw niya iyang mga bisyo, walaon sa daw niya ang iyang mga babag diya nganong daghan siya babag nganong dili siya musimba, no? Ingon siya nga unya na ko musimba pastor ini tulid nako. Tuod man, no? Nakasulod siya sa simbahan, tulid na patay na siya, naana siya sa iyang lungon, no? So mao na nga dili na ta maghulat mga kaigsuonan nga maabot ta diya sa punto nga tulid na ta mosulod sa simbahan, no? Karon nga makadungog pa kita sa mensahe, makadungog kita sa mensahe sa kaluwasan nga sa grasya sa Dios kita maluwas, no? Atong dawaton si Jesus Christ as our personal savior, no? That's why, no? Diyan nato makita, no? Nga God, no? Ang atong Dios gusto jud siya nga makiga-fellowship sa mga tao, no? Mao na nga makita pud nato diya sa Book of Genesis nga gusto siya makig-istorya sa kay Adam ug Eve, no? Gusto siya nagapangutana siya kay Adam, gitagaan niya si Adam og kagamhanan, authority sa pagpangalan sa mga kahayupan, no? Diyan nato makita. Og diyan nato makita again sa atong mabasa sa verse 1, no? In verse 1, makita nato diha nga the heavens and the earth were finished. Nahuman ang langit, nagitawag siya nga mga langit because dili lang siya langit ug yuta nga earth, no? Actually included na diha ang tibuok universe, the expanse of universe na gi-create sa Dios, no? Siya ang nag-create aning tanan, no? And then the heavens and the earth, kini ang yuta nga atong nga ginabarugan karon, ang Dios ang tag-iya, no? Na nga usahay makalimot ta ba nga pastor busy na kaayo ko sa akong bukid, no? Na ako'y pila ka hektarya dito, no? Dili na ko makasimba. Nakalimot kita nga dili na siya ato, gipahulam lang na siya sa Dios kanato ug kana siya, no? Gipanagiyahan sa Dios. Lahat ng bagay, no, ay nilikha ng Panginoon. At kailangan bigyan din natin siya ng oras, no? Kaya nga He is the Lord of hosts, no? Kung makita nato din na, no? And kanang word nga host ato makita, no? Diya sa verse 1, no? Itawag na siya sa kuan diha, no? Gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tibuok panon, no? Ay gitawag sa Bisaya nga kining host panon, or gitawag na siya nga in English the word host sa original language niya ang meaning, no? Nagasuggest og military army, no? Military armament arranged in a marching order. No, diyan nato makita no limang ka di ay, no? Nga ang Dios nga na siya ka powerful, gi-introduce siya nga the Lord of the armies, ang Dios, no? Ang siya ang Dios sa panon, no? Mo na nga makita nato diha nga ang Dios di ay naa siya panon, no? Kauban niya. Mao kini ang nga gina-describe, no? Another meaning is join together for service, no? Limang ka nga gi-join together ang mga elements from the heaven, elements from the earth, and elements nga panon, which is makonsider po nato sa Biblia nga mga anghel, the angels, no? Mao na inayuban nga naga-worship og angel, no? They nagahatag sila og pag-ampo dito sa mga angheles, no? Which is
ang ginariman sa Biblia nga walay lain nga dapat natong i-worship kundi ang Dios. Kay sila kanang mga anghel gi-create lang sa Dios. They were created, no? So mo na sila, no? They were arranged for the marching order and also they are joined for the service, no? Gihimo sila alang sa benepisyo sa Ginoo o sa tao, ang mga anghel, no? That's why. And then ma-apply na siya sa mga angels. Na atong basahon na God, no? Let's read sa book of Luke. Basahon na ito mga kaigsunan. No? Sa book of Luke, mao kini atong mabasa. Luke chapter 2, verse 13. Luke chapter 2, verse 13, mao kini atong mabasa. Okay? And suddenly there was with the angels and a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace and goodwill toward man. No, sa dihang gipanganak si Jesus Christ, ang atong Emmanuel, gaingon diha nga God is with us, no? Diya sa verse 13 nag-ingon, no? Ug sa kalit mutunga ang uban nga manlulunda ug ang usa ka kadaghanan sa mga panon langit nun nga nagdayig sa Dios na nag-ingon, no? Himaya sa Dios sa kahitasan ug ang yuta pakigdait sa taliwala sa mga tawo sa iyang gikahimutangan, no? Kung asa ang glory sa Dios na dito ang natawag nga himaya sa Dios dinhi sa yuta. So it represents the glory of God kining mga host, no? Kining panon, no? So dili lang gi-create ang Dios ang physical world. Wala lang niya gi-create ang physical body, but He also created a spiritual realm, no? Spirituhanon nga kalibutan nga dili nato makita mga kaigsunan. That's why we need to worship Him. Kay ang mga angels gani, no, ang mga anghel, no, mga manlulunda, nagdayig, nagkanta sa nagdaig sa Dios, naghatag sa ilang himaya sa Dios, no? Ingon siya diya sa verse 14, himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta, no, pakigdait taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Tungod sa pagkahimuot sa Dios, tungod sa gugma sa Dios kanato, iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus, no, ang atong basahon na diya sa Luke chapter 13, no? Luke chapter 2 verse 13, kung imo na padayunon diha, ang bata nga gipanganak diha mao si Jesus Christ ug mao kana siya ang gitawag nga Emmanuel, which is God is with us, no? So mao na siya nga heavenly host nga nagpraise diha sa Ginoo. Kung makita nato dinha, no? And basa pa ta isa, no? Diha sa book of Psalms mga kaigsunan. The book of Psalms mao kini atong mabasa mga kaigsunan. Sa Psalms, Book of Psalms, 148, verse 2. No? Psalms 148, verse 2. Ingon siya diya, praise Him, praise all you Him, all His angels. Praise Him, all His host. Di ba? Daygon ninyo siya, kamong tanan nga manlulunda, daygon ninyo siya, kamong tanan nga panon niya. No? Kay diha nato makita nga ang mga anghel, no, an introduction sa doctrine of angels, mga kaigsunan, nga mga anghel day panon, daghan. No? They are many. No? Daghan sila kaayo mga kaigsunan. Mao na nga walay number, no? Kung imong pangutanon, Pastor Arnold, pila day kabuok ang mga anghel sa langit, no? They are innumerable, walay count. Daghan kaayo sila mga kaigsunan. Mo na gitawag sila sa Biblia mga panon, no? So makita nato sila kini nga mga panon nagdaig sa Dios, no? And also it represents kining host is the celestial bodies. Mo kana siya no naga-describe sa
the entire universe, no, the entire heavens nga makita nimo diha sa kalangitan iya sa Dios ug ang heavenly realms, matawag na sila heavenly realms nga kalibutan nga espirituhanon, no? Mao na nga we remind ginapa-remind pahinumduman kita sa balaan nga kasulatan nga ang tao, no, ingon pa gani, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulo nga nagagawa sa baba sa Dios, no? Usahay makaingon ta nga, pastor, dili nami makasimba kay wala kami pamasahe. Ay pastor, dili kami makasimba tungod sa kadaghan nga babag, no? Naghatag gani og panahon ang mga angheles, no? Nga daghan pud na sila responsibility sa heavenly bodies, no? How much more kita nga mga tao, no? Mga yanong tao nga gihigugma gikahimutan sa Dios, dili mo daig dito sa Dios, no? Maingon nga busy man ko pastor, no? Busy, no? Pero gina-enjoy nato ang benefits sa kalibutan, di ba? No? So we need to worship Him, no? Ikinahanglan nato siya nga daigon, no? Because it talks about the omnipotent God nga magamhanan nga Dios nga mao ang He deserves our worship, no? Takos siya sa atong pagdayeg, no? And tungod niya na even the creation itself, no, naga-express sa pagdayeg, no? Kung ang mga binuhat naga-express, makaingon ta nga kanindot, di ba? Makaadto ka diya sa makaadto ka diya sa mga lugar nga bukid, no, labi na diya sa Buda, maadto ka diya, no, gwapo kayo mga tanom diya, mga bulak diya, makaadto ka diya sa mga lugar nga bukid nun, nga daghang kaayong mga bulak, bugnaw kayo ang lugar, no? Makaingon ka nga kanindot sa Dios, sa creation sa Dios, no? Pero kini nga mga creation nga gihimo sa Dios nagawali kini kanato, nagapahinumdum kini kanato regarding sa Dios nga atong dapat daygon, no? Dapat siya ang atong daygon, no? Psalms chapter 69 atong tanawon, no? Psalms chapter 69 verse 34. Mo kini atong mabasa diha mga kaigsunan, no? Psalms chapter 69 verse 34. Okay, no? Let the heavens and the earth praise Him, and the seas and everything that moves therein. Padayga kaniya ang langit ug yuta, ang kadagatan ug tanan nga mga nagalihok diha kanila, no? Kung makita nimo diha mga kaigsunan, kita daghan kayo ta og rason nga matuwag sa invitasyon sa pagsimba. Pero ang tanan mga kaigsunan, nagadaig ang langit, ang yuta, di ba? Makaadto ta sa dagat. Uy, kanindot sa dagat, di ba? Say, di ba, lamig kaayo na ay mga temptation na to nga imbes na magsimba ta na ay imbitasyon diya nga maligo ta sa dagat adlaw sa Domingo, adlaw sa pagsimba, no? Nindot kayo ma-appreciate nato ang kanindot sa dagat. Pero di ay to tanan nga naa diha sa dagat, nagarepresenta siya sa pagdaig nato diha sa Dios. Di ba? Or maato ta sa bukid, saka tayo sa bukid, kita na to ang mga bulak, ang langit o yuta. Ang yuta nga makita nato sa bukid nga kanindot kaayo, nagadayeg sa Dios. So wala tayo escape mga kaigsunan, langit, yuta, o maato ka sa dagat. Ipa-remind kita sa Dios nga mudayeg kita sa iyang buhi nga pangalan. No? Mao na nga gi-set up sa Dios sa sinugdanan ang pagsimba, no? Ang pagsimba, no? Ang daghan pa kana diha, no? Psalms 19 atong basahon mga kaigsunan. No? Psalms chapter 19 verse 1. Yung siya diha, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Ang langit nagapadayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang kamot. Di ba? Wala tayong escape. Ang langit nagatudlo sa Dios, nagakuan sa himaya sa Dios,
no? Ang kining gitawag nga hawan, kining kapatagan nga to makita nga kanindot sa kahawanan, katamnanan, nga makita na to, no, nagapakita sa buhat sa kamot sa Dios, no? Muna nga kung ang creation itself nagaingon nga ato siyang i-worship, no? Atong tagaanog higayon kita nga mga tao nga gi-create sa Dios sa iyahang image nga mag-worship, no? Because it is a testimony, nagahatag og testimony, no, ang creation na dapat nato siya daygon, no? Muna siya nga kung makita nato ganon, even the angels, no, nga gibuhat sa Dios nag-worship sa iya, no? How about kita, no? Mayingon nga uban nga they are so very particular sa mga pizza, na they are so very particular karon sa mga mingon nga ang uban very kuan sila kana bitang stricto sila sa December 25. Yes, we believe nga dili kana mao ang natawhan ni Ginoong si Kristo ang December 25. But we believe that He deserves our worship because the angels worship, nag-celebrate gani ang mga angheles, ang mga anghel dito sa langit, gibayaw nila pag-ayo ang pangalan ni Ginoong Kristo nga siya mao ang atong Emmanuel. How about po kita? We must worship God in spirit and in truth. Pinaagi sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan. Apil gina siya ang katotohanan, ang truth, mga kaibigan. Worship nato ang Dios pinaagi sa pagpangita nato sa kamatuoran. Ikaduha nato nga makita dinha sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3, mga kaibigan. Diya sa verse 2, no? Sa verse 2 mo niya mabasa, God rested on the seventh day, no? Diya to makita, no? Dire mabasa na to, no? And on the seventh day, God ended His work, no? Atong balikan diya sa Bisaya, mga kaigsoonan, sa Genesis chapter 2 verse 2, no? Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug nalipay, no? Ug mipahulay ug siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang gibuhat na iyang gihimo. So ang punto sa Dios ning nagpakita siya nga ipahulay siya. Nagpakita siya nga ang ehemplo niya nga sa ikapito nga adlaw gi perfect, no? It represents number 7 sa Biblia. It represents the perfect number, no? Nga ang Dios human gayud sa iyahang gihimo, no? Kita gihatag sa Ginoo sa ato kumpleto, di ba? Walay sipyat, kundi perfect nga gihimo sa Dios ang kalibutan. And sa diha nga ni nagpahulay siya, makita nato the word God rested. No, ang Dios nagpahulay, no? Kini nagpasabot ni siya, no, sa literal nga sense, Sabbath, no? To repose, to cease from exertion, and to cease to celebrate, rest and be still, no? Nag-stop ang Dios, no? Sa iyahang gibuhat, no? Sa iyahang pagbuhat ng ining kalibutan tungod kay nahumana, di stop na. Kasi wala naman siya dapat pang himuon kay kumpleto na, no? Muna siya. Ug pasabot diha, gihimo sa Dios nga ehemplo ang iyahang pagbuhat para sa katawhan, for the humanity, and His intention, ang intention sa Dios nga sa tibuok semana nato diha maglaan kita og panahon sa pagpahulay. Clear nga ang Dios diha wala may hunong, no? Para na siya sa atong benefit ang kini nga pagpahulay sa Dios para sa kamaayuhan sa tao sa pagrest, no? Tungod kay we are, again atong gi-repeat ganina, we are dili kita machine, mga kaigsunan, no? Nga wala bisag 24 hours na siya mugana basta naa na siya kuryente, dili matulog, no? Ang machine 24 hours, no, na
na ami usahay nga panahon labi na kung init, no? Nga panahon sa gabi init kayo, di ba? Naatay electric fan diha, ginasaksak na to na siya. 24 hours lang na siya tuyok-tuyok, no? Dili na siya makapoy hantod na pud ugma, next na pud trabaho na pud na siya, no? Mao na siya ang machine. Pero ang tao dili. We are designed to rest, no? Ang atong body. Mao na nga nagapa-remind pud na siya sa ato mga kaigsunan nga kining atong lawas, no? Tungod kay kini gibuhat sa Dios, ingon pud sa balaan nga kasulatan mao kini ang templo, no? Mao kini ang templo sa balaan nga espiritu ato kining amumaan. God gave us the responsibility to take care sa atong body. Kay kining atong body templo sa Dios, no? Una nga motingala ta, no, the same gyapon sa pagkalimot nato sa atong responsibility sa nature, kay part man pud ning atong lawas sa gitawag nga yuta, no? Part siya na siya part nga yuta, flesh, no? Nga gibugahan sa Dios, no? Makalimot kita sa pag-amo man ini, mubalos gina pag-abot sa atong katigulangon, no? Pag magtigulang na, diyan na daghan na kayo ginabati-bati ang uban pastor, di na ko kasimba kay sakit na kaya kung tuhod, no? Ang uban nga wala pa gani sila sa edad nila nga 40, na sila ginabati-bati na mga sakit sa kasing-kasing, na anay mga high blood, no? Say magkatawa na lang punta gani, no? Ang uban gani silang reliyon, bawal mo kaon o baboy, ha? Bawal mo kaon baboy silang pundok mga kaigsunan, pero may sakit nga high blood. Tingala ka, bawal man ka og baboy ni sila, pero may sakit sila high blood, no? Pero, no? Kidding aside mga kaigsunan, no? I'm just kidding, no mga kaigsunan. Kidding aside mga kaigsunan, we need to take care of our body. Ikinahanglan nato nga amumahan ang atong body kay moabot ang panahon maningil kini siya, no? Maningil ang atong body, magkasakit kita, and kita lang gyapon ang magsuffer. No, the same sa atong nature, no? Kung atong abusuhan ang atong mga bukid ato nung kaluton tanan dapat nga kaluton, mabangag na siya, maabot ang panahon matumpag na siya, daghan gyapon mga matay, no? So dili nato pwede nga tanan isisi nato sa Dios, isisi nato sa mingon nga asala sa demonyo, no? Uban na diri ko naka-encounter sa Davao del Norte nga uban nga makita po dimo diya sa YouTube nga imbis mangampo mga liya sa Dios kung naay linog mamalikas mga kaigsunan, no? Murabag hadlukon nila, itaboy nila ang bad spirits, gapamalikas sila instead nga mga liya sa Ginoo, no? Which is wrong mga kaigsunan. Wala na siya sa balaan ng kasulatan. But gi-design kita sa pagpangalaga, no? Sa atong responsibilidad sa atong lawas o responsibilidad sa atong nature. No, mao na nga we need nga ma-remind niya na og ipahulay, no? Pag oras nga panahon nga kapuy ka, not necessarily kada Domingo lang ta mag-recharge, but we need to recharge. No, mabitaw nga kini atong lawas na siya gitawag nga body clock, no? Na siya body clock, no? Gi-design kita nga matulog 8 hours a day, no? Mo na nga makita nato, di ba? Once nga ilibag nato ng mga laws of nature sa lawas sa tao, i-change nimo imong body clock, dili na ka matulog, no? Na-imbalance, no? Nung gawa sa mga sakit, no? Na mga sakit karon mga batanon pa kayo, dili ka expect because of the workload nga naa sa ilaha, no? Dili man sa pagkuan sa gitawag nga industry, kining BPO industry, no? But because of different time zone, iba ang time zone sa Pilipinas, iba ang time zone sa bansa nga ilang gina-cater, no? Ang buntag, no? Ginahimo nga ang gabi diri ginahimo atong buntag kay ngano man para sa atong trabaho. Yes, naghatag siya og financial benefits, but ang kambyo ni anak ang atong lawas. Bisag unsa nga trabaho, no? Bisag unsa nga trabaho nato mga kaigsunan, no? Asa man ka magtrabaho, asa man ang work nimo karon, engineer man ka, social worker ka, pastor ka, no? Ang atong lawas needs rest. Scientifically, medically, no? 'Di ba?
Maadto ka sa doktor, taas ang imong high blood. Tagaan kag maintenance sa doktor, ug ingon ka sa doktor, mag-rest ka sir, at least 1 week, 1 month, drink a lot of water. Mao man ang kuan sa doktor, no? Kay usahay nalabag na nato ang natural law nini atong lawas. And then, spiritual law mo gini, no? Nga ang Dios di ay nagikuan buta to worship God, no? Ano atong ginakuan diya nga God modeled us, gihimong ihimplo sa Dios nga kinahanglan kita magdayeg, no? Because we are not machine, no? We are kuan. Ug ang Dios, no? Mao na nga gimodel sa Dios kay ang Dios dili man siya susama sa ato nga tawo nga makapoy. Ang Dios tungod kay gamhanan siya, He is omnipotent, all-powerful. Dili siya gikinahanglan nga magpahulay because He is the Lord of the armies, omnipotent, gamhanan nga Dios, all-powerful God. Wala siya nag-rest. So kini siya, gihimo ni siya sa Dios as an example kanato, no? And the term Sabbath, ang root word niya is cessation, to stop, no? And no, to end what was done, no, sa paghunong, no? But on the seventh day, ang Ginoo naghunong sa iyang creation sa world. No, mo na nga diyan ito mabasa na Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Pero ang Dios wala siya nag-stop tungod kay nakapoy siya. Kundi nag-stop siya sa iyang creative work, no? Kay nag-continue ang Dios bisan nga nag-stop na ang creative work sa Dios, but ang gitawag nga sustaining work sa Dios wala na siya nawala, no? Ang Dios nagpadayon sa supply, pag-sustain, pag-nourish sa ato, di ba? Bisag natulog ta, wala nagakatulog ang Dios, di ba? Ingon pa sa kanta, natutulog ba ang Dios? Hindi natutulog ang Dios, di ba? Siya ay parating available sa ating mga kailangan, no? Let's read, no? Let's read Psalms, the book of Psalms. Mo niya ito mabasa sa book of Psalms, mga kaigsunan. The book of Psalms chapter 45, no? And in the book of Psalms chapter 45 verse 15 and 16 mao kini atong mabasa. Let's read, ha? 14, 15 and 16, no? Muna ito mo. Ngayon siya, with the gladness and rejoicing shall they be brought, they shall enter into the king's place. Uh, 145, I'm sorry, no? Psalms 145, no? Let's see. 145 verse 15. Yan. Yan ang ano natin, mga kapatid. Engon siya, no? The eyes of all wait upon you, and you give them food and due season. You open your hands and satisfy the desires of every living thing. No? Ang mata sa Dios nga naghimo, no? Ang mga mata sa nga tanan nagakahulat kanimo, no? Ang tao kita nagahulat kita kaniya, ug gihatagan mo sila og ilang makaon matag panahon, no? Imong gibuklad ang imong kamot og gitagbaw mo ang tinguha sa tag-tagsang butang nga buhi, no? So ang Dios wala siya naghunong, no? Wala siya nag-stop nga literal nga nag-stop ang Dios, because bisan pa nga nag-rest ang Dios, nag-continue siya sa pag-sustain, sa paghatag sa gikinahanglan sa tao everyday. Mura nga pagmatalan to sa buntag, Lord, no? Salamat o Dios sa imong paghatag og bag-o nga kinabuhi, another day sa atong kinabuhi. Salamat sa hangin nga akong gihanggap nga libre. No, wala kita nagabayad og 1.5 million a day para mabuhi. That's a very gift of God from us, no? No, dako kayo na siya nga gift, no? So we also pray, no? Gikinahanglan nato i-pray pud nato si
sila, no, mga nagamasakit nga they are paying, they are plus daghan sila galastuson sa hospital. We need to pray for them, no? Kay nga naman ang kinabuhi gasa sa Dios. Wala kitay kwarta nga maisumpay pa ni ana, no? Ang kapait pa gyud mga kaigsunan, no? Nga sa kadaghan og kwarta sa tawo, no? Dili makapaandam ang kwarta sa tawo diya sa kamatayon. Ang only nga makapaandam kanato nga makadawat sa kamatayon ang pagkaroon nato og gitawag nga relationship, personal relationship nato diha sa Dios. Una nga wala man tay millions, wala man tay katigayunan nga mabilin dinhi sa kalibutan. Pero ang atong ma-remind sa atong mga kaanakan, sa atong mga kaparentihan diha nga dawata ninyo si Jesus Christ, isip ninyo nga manluluwas. Because that is the only thing nga makakuha na to, no? Makakuha na to. Because there is only way, no? Because ingon ni Jesus Christ, di ba, ingon niya sa John chapter 14, no? Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. And no man can come to my Father except by me, no? Ingon ni Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug walay lain nga makaadto didto sa akong Amahan gawas kanako. We need to receive Him as our Savior, no? Because Jesus is our sustaining God, no? That's why mao kana ang buot pasabot sa gitawag nga seventh day, no? Gikuha na siya, dili lang na siya, wala na siya limited sa adlaw nga Sabado, no? Kundili nag-conceptualize o gihatag sa Dios ang model nga atong sumbanan, no? Nga kita magdaig sa Dios. Dili lang sa adlaw sa Domingo, dili lang adlaw sa Sabado, no? Kundili sa tibuok natong kinabuhi atong daigon ang Dios, no? Because siya mao ang atong nga sentro sa atong kinabuhi. God must be the center of our life. No na siya dapat nato maintindihan mga kaigsunan nga siya dapat ang sentro, no? Sa atong pamilya, kung nagabuo kita og family, no? Sa mga young couples out there, no? Make God as the center sa inyong pamilya because He deserves, no? Mao kana ang pwesto sa Dios sa atong kinabuhi. Himo na atong partner ang Dios una sa tanan sa atong kinabuhi, no? Mao na siya. And ikatulo na to makita, God sanctified, no? Iyahang gipakabalaan, no? Diya. Genesis chapter 2 verse 3, no? Diya sa verse 3 mo na to makita diya sa verse 3. Sa verse 3, God blessed the seventh day. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw. Og iya kining nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat nga og gihimo sa Dios. So nagpahulay ang Dios, no? Nag-post ang Dios not to stop but to remind us, no? To give all the glory to God. Mao na nga mga Kristohanon kita, mga Kristohanon, we give all the glory to God. We believe in the sayings, the Latin word nga words nga ingon Soli Deo Gloria, no? Mao na siyang Latin niya nga to God alone be the glory. Ang Dios ang dapat nato nga daigon because He created us. Siya mao nag-create kanato, no? That's why He sanctified and made it holy. No, gipakabalaan sa Dios, gilain sa Dios ang gitawag nga ikapitong adlaw, no? Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw. Naay panalangin. There is a blessing when we stop sa atong mga gibuhat o muhatag og panahon diya sa Dios. No, bisag naa ka diya karon sa kwarto. No, dili na siya limited karon sa simbahan, no?
naa ka sa imong personal nimo diha naglingkod ka, no? Naminaw ka, you stop sa imong gibuhat og mo ampo ka diha sa Dios nga Dios, salamat. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa hangin nga among ginahanggap. Salamat sa sudaan, no? Mao na atong ginakuan nga salamat sa atong pagkaon, no? Nagapasalamat ta niya na it is a worship, no? Nga gisentro nato karon ang atong huna-huna o atong kasing-kasing dito sa buhi nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. That's the worship. No? Mao na ang tawag nga pagbalaan, no, pag-fix, paghatag og schedule nato diya sa Ginoo, no? Sa unom ka adlaw nga nga pagtrabaho, kung naman tay mga trabaho natay ginakabisihan sa unom ka adlaw, gitugutan kita sa Ginoo sa paghimo sa atong mga trabaho, pagpangita sa atong pagpangwarta, no? Dili daotan ang pagpangita og kwarta para sa kaayuhan sa atong pamilya, di ba? We need money, no? Dili ang kwarta mao ang sala, no? Ingon pa sa balan kasulatan ang sala diha mao ang sobra sa paghigugma sa kwarta. The love of money is the root of all evil. But dili daw ta nang mangita og kwarta. Mao gani nga gitagaan kita sa Dios ug unong kaadlaw sa pagpangita ni ana, that is our necessity. But maglaan kita og usa ka adlaw, not necessarily Sabado, Domingo, maglaan kita og usa ka adlaw nga alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa pag-awit sa mga alawiton diya sa Dios, to worship Him in spirit and in truth, no? Mao kana ang atong gikinahanglan mga kaigsuonan, no?